At may kinalaman yan sa ating pong paksang pag-uusapan ngayon. Pansamantala muna tayo hihinto dun sa ating pong selected passages in the book of John. Particularly yung mga ayong sayings ng Panginoong Jesucristo. We have 2 more left. Nakalima na tayo. So, cut muna natin at pag-usapan po natin yung isang napakaganda at mahalagang paksa about discipleship. At pinangamagatan ko po yung ating pag-aaralan yung hapon, the Lord first. The Lord first. At ang passage po natin this afternoon ay matatagpuan sa Matthew chapter 10, verses 34 to 39. Babasahin ko po mula sa ang bagong Biblia translation. Kung nabuksan nyo na po at nakita nyo na, sundan nyo na lamang po ako as I read through. Verse 34, huwag ninyong isiping pumarito ako upang magdala ng kapayapaan sa lupa. Hindi ako pumarito upang magdala ng kapayapaan, kundi ng tabak. Sapagkat pumarito ako upang paglabanin ang lalaki at ang kanyang ama, ang anak na babae at ang kanyang ina, at ang manugang na babae at ang kanyang biyanang babae. At ang magiging kaaway ng tao ay ang sarili niyang mga kasambahay. Ang umiibig sa ama o sa ina ng higit kaysa sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. At ang umiibig sa anak na lalaki o anak na babae ng higit kaysa sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. At ang hindi nagpapasa ng kanyang krus at sumusunod sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Verse 39, ang nagsisikap magligtas ng kanyang buhay ay mawawalan nito, at ang mawalan ng kanyang buhay dahil sa akin ay makakatagpo nito. Aming Ama, kami po ay nasa bahagi ng inyong mga salita. Very soul-searching, very deep, very serious. And many of us are struggling whenever we come to this part of the New Testament because this is a very personal teaching ninyo. But we cannot avoid it. Kaya ang hinihiling namin, Panginoon, prepare our hearts for your truth and open our minds. And most especially, help us to respond properly to your word, to your truth. Na makita namin what we must do to please you as our Lord. What are expected from us kung inaasahan sa amin to make you, our Lord, the first in our life. Be with us as we study this serious truths from your word. Dalangin namin ito sa pangalan ni Jesus. Amen. About 50 or 100 years ago, lalo na dito sa ating bayan sa Pilipinas, hindi po madali ang mag-umpisal o ipakilala pang publiko na ikaw ay alagad ng Panginoong Jesucristo. Bakit ko nasabi yan? Because around 50 or 100 years ago, pagka ikaw'y napakilala bilang Christian, marami pong implication. Ang isa sa mga implication, pagka nagpakilala kang Christian sa panahon na yun, ay handa ka na tanggapin na ikaw ay kamuhian at usigin, hindi ng mga tao sa labas, kundi ng mga mahal mo sa buhay sa iyong pamilya. Pagkat sa panahon na yan, ang relihiyon ay isang desisyong pampamilya. At pagka ikaw ay miyembro ng isang pamilya na deboto sa isang reliyon, required na lahat ng miyembro ng pamilya niya magpapakita ng pantay-pantay na debosyon sa kanilang paniniwala. Kaya pag nagpalit ka ng iyong pananampalataya, sinasabi mo na nilalabanan mo ang desisyon ng iyong mga magulang at nilalabanan mo ang paniniwala ng iyong mga mahal sa buhay. Ngayon, sa panahon nating moderno, 50 or 100 years later, napakadali po na magpakilala na Christian ng mga tao. Siguro isa sa mga dahilan kung bakit ganyan ay dahil sa popularization ng tinatawag na easy believism. Kung saan, sinasabi ng marami na madali lang maging Kristiyano, manalangin ka lang ng isang panalangin ng isang makasalanan, at buksan mo ang iyong puso at papasukin si Jesucristo at ikaw ay born again Christian na. Ganun kadali.
Kaya maraming mga tao, okay lang, madali lang naman pala. Susunod lang naman pala ako sa panalangin ng pastor. Tataas ko lang naman pala yung kamay ko. Okay, lalapit ako dun sa harapan ng pulpito at magiging Christian na ako. Nagko-commit na mayroong mababaw na pagkaintindi kung anong ibig sabihin ng pagiging Kristiyano. Yung sobrang babaw na pagkakaintindi sa pagiging Kristiyano ay may kasamang pagtanggi na maghirap, magdusa, at alipustahin dahil kay Jesucristo. Okay maging Christian, ayaw mag-suffer. Okay maging Christian, magiging member ng church, pero ayaw ma-persecute. Okay maging Christian, member ng isang church, pero ayaw na siya ay mahihiwalay sa mga tao, nakabarkada sa school, close sa trabaho, mga mahal sa buhay sa loob ng pamilya. Sadly, this has become endemic even in Reformed churches. Marami na rin mga member ng Reformed churches. Ganito ka-shallow yung kanilang understanding of what it means to become a Christian. Kaya hindi ako nagtataka kung bakit maraming mga churches ngayon madaling mag-iba. At ang pagkagiba ng maraming mga iglesia, hindi nanggagaling sa labas yung dahilan, kundi nanggagaling sa loob mismo ng iglesia. Nagigiba yung iglesia mo na sa loob. Bakit? Ang pundasyon kasi ng iglesia, mababaw. This afternoon, we will be looking at one of the most sensitive and challenging teachings of the Lord Jesus Christ about discipleship. And I would like to summarize it simply by saying, a genuine born-again Christian will not find it hard to choose his Lord over everything else. Ulitin ko. Ang isang totoong born-again na Kristiyano, hindi mahihirapan na piliin ang kanyang Panginoon kaysa sa ibang bagay. At dalawang point lang po, as usual, yung aking gustong i-emphasize. Number one, if we love our Lord, we will value Him more than our family. Kung mahal natin ang ating Panginoon, mas papahalagahan natin siya kaysa sa ating pamilya. Hindi ko po inimbento yan. Papakita ko po sa inyo sa passage natin, yan mismong sinasabi sa point number 1. And then may point number 2 po yan, if we love our Lord, we will value Him more than our lives. Kung mahal natin ang Panginoon, papahalagahan natin siya higit kaysa sa ating sariling buhay. So tingnan natin itong dalawang ito. Una-muna, if we love the Lord, kung talagang mahal natin ang Panginoon, or it's another way of saying, kung talagang Christian ka, born-again Christian ka, ipapahalagahan mo ang iyong Panginoon, higit kaysa sa iyong pamilya. Yung pong salitang ginamit dito sa passage natin na tabak, sword. So, sabi ng Panginoon, daw napunta dito para magdala ng kapayapaan, nagpunta ako dito para magdala ng tabak. Kadalasan ginagamit po yan sa written literature to refer to death, di ba? Yung tabak, kamatayan. Pero dito po sa passage na ito, I don't think the Lord Jesus Christ used it with that particular meaning in mind. Instead, ginamit ito ng Panginoon with a rather radical sense. Ang Panginoong Jesucristo ay nagpunta po sa mundo, hindi po para pag-isahin ang lahat ng tao. Ang Panginoon ay nagpunta sa mundo para paghiwalayin ang mga tao, to separate people or to divide people. Yun ang sabihin ng salita, sword. Na ginagamit din natin yung tabak para putulin ang isang malaking tipak ng kahoy. So, ganoon ang ginawa ng Panginoon. Nagpunta siya sa mundo, hindi para pagdikitin yung mga pira-pirasong kahoy, kundi para pag-iwa-hiwalayin pa nga ang mga ito. The Son of God came to earth not to make the earth whole, but to divide it. Hati-hatiin. Now, pag tinignan natin ng ganun yun sa malapitan, parang sinasabi ng Panginoong Jesucristo sa kanyang bibig galing yan na nagpunta siya dito para magdala ng kaguluhan sa mundo at hindi kapayapaan. But of course, kung ginamit po ng Panginoon yung salitang tabak dito, meron po siyang context, no? May dahilan siya kung bakit niya sinabi yun. Ginamit po kasi ito po kasing verses na ito, na pinag-aaralan natin, ay nakasama dun sa mas malaking topic ng missions and discipleship. Ang babasahin yung mga naunang talata,
at yung mga sumusunod na talata. Ang topic ng Panginoon doon ay pagmimisyon, pagpunta sa mga lugar na kung saan wala pa nakakapakinig ng Ebanghelyo, mga ngaral ka doon, and discipleship. Particularly, ano ang requirement para sa mga totoong disciple ni Jesus para siya makapag-mission? Ina-expect mo na lahat ng Christian maging misyonero. Hindi lang po yung mga gusto pumunta sa Africa, gusto pumunta sa Timbuktu, pumunta sa South Africa. Hindi lang yung mga misyonero. Lahat ng Christian dapat misyonero. At dito sinasabi ng Panginoon, merong requirement kung gusto ng isang Kristiyano maging epektibong misyonero. So the Lord is simply saying na yung mga totoong disciple niya, kung totoong gustong maging misyonero, ay mase-separate from the rest of the people of the world. Yun ang sinasabi niya. Kung gusto mo maging misyonero sa mundo na ito, siguradong maihiwalay ka sa maraming tao. Masesegregate ka sa mula sa mga tao. There will be a clear division between those who belong to Jesus Christ and those who do not belong to Jesus Christ. Meron pong paghihiwalay yun. At ang naghihiwalay nun ay walang iba kundi ang Panginoong Jesucristo. And this reality na paghihiwalay ng Diyos sa mga tao sa ibabaw ng mundo ay makikita mo sa lahat ng uri ng human relationships. Government, school, ano pa ba yung mga society natin, barangay. Makikita mo kung sino yung Christian at kung sino yung hindi Christian. At ang pinakauna at obvious na human relationship sa ayon sa Panginoon na maapektuhan ng katotohanan nito na hinahati niya yung mga tao mula doon sa Kristiyano at hindi Kristiyano ay yung pong pamilya. Huwag ka na lumabas. Doon na lang sa loob ng iyong pamilya. Paano natin makikita itong katotohanan na ito? At ano dapat natin gawin? Dalawang bagay gusto ko i-share sa inyo. Number one, the disciples' faith will invite conflict within the family. Kung totoo kang born-again Christian, nasa loob ng iyong pamilya, nag-aanyaya ka ng conflict. Automatic yun. Tingnan po 35 and 36, verse 35 and 36 ng ating passage. Ano sabi ng Panginoon? Kapagkat pumarito ako upang paglabanin, tingnan yung mga word na ginamit ng Panginoon. Paglabanin ang lalaki at ang kanyang ama, ang anak na babae at ang kanyang ina, at ang manugang na babae at ang kanyang bilang babae, at ang magiging kaaway ng tao ay ang sarili niyang mga kasambahay. Wow. Pero gusto ko liwanagin, nung sinabi ng Panginoong Jesucristo to, hindi niya ibig sabihin yung Kristiyano ang mag-uumpisa ng away. Hindi. Magkakaroon ng conflict yung Christian sa mga kasama niya sa pamilya dahil sa kanyang pananampalataya? Yes. Dapat ba yung Christian magsimula ng gulo? No. Instead, ang sinasabi ng Panginoon dito, kumbaga sineset niya yung tamang expectation para sa mga born-again Christian sa kanilang mga pamilya na kung sila'y mabubuhay ng ayon sa kanilang pananampalataya at sila'y susunod sa halimbawa ng kanilang Panginoon, may conflict. Sigurado may conflict. Ano sabi ng Panginoon? Verse 19 ng John chapter 15, kung kayo taga-sanlibutan, iibigin kayo ng sanlibutan na parang sa Kanya, ngunit dahil kayo hindi taga-sanlibutan, kundi kayo pinili ko mula sa sanlibutan, kaya napopuot sa inyo ang sanlibutan. Nakita mo yung distinction? Kung kayo ay akin, ang sabi ng Panginoon, magagalit yung mundo sa inyo. Pero kung kayo ay hindi akin, mamahalin kayo ng mundo. Kita mo na agad yung division. In other words, if Christians will not only live their faith, but share their faith with their family, there will be inevitable conflict. Kaya yung pong Kristiyano, hindi na siya dapat tahimik sa loob ng kanyang pamilya at walang kibo. In-expect ng Panginoon, pag you're born again, sa iyong pamilya, dapat nagsasalita ka. Ano sinasabi mo? Yung gospel. Hindi ka na nagsasalita, kundi yung example ng buhay mo, gospel din.
At pag ginawa mo yung consistently, yung mga kasama mo sa pamilya na hindi Christian, magagalit sa iyo. Magagalit talaga sila sa iyo. May conflict. Alam naman natin mga unbelievers, alipin ang kasalanan. At ang mga prinsipyo nila, makamundo. So times will come that the Christian will have to stand up and defend his faith. Darating at darating yung panahon, kung ikay Kristiyano, born again ka sa iyong pamilya, ipagtatanggol mo yung iyong pananampalataya. Magsasalita ka para kay Kristo, at pag nangyari yun, may conflict. For instance, paano kung yung Christian o yung born again, miyembro ng isang pamilya, sarado, dekandado, katoliko, at ang desisyon yung magulang na may namatay yung lolo, magpapadasal, anong gagawin mo bilang Kristiyano? Bahala kayo dyan, aalis ako. Ganun ang ginagawa ng marami. Parang walang gulo, di ba? Ganun na, ayoko na mag-comment. Kasi baka ma-offend sila. Yung bang ina-expect ng Panginoon, hindi. Dapat, kung Kristiyano ka, magsasalita ka. Anong tama na sinasabi ng Biblia at anong gusto ng Diyos na dapat mong gawin? Tinuturo ba ng Biblia na dapat ipanalangin ng patay? What will the Christian do if the family wanted to join the fiesta and prepare food during the occasion? There was a point in my childhood, naging malaking struggle para sa akin yan. Yung alam mo pag fiesta, naghahanda yung pamilya mo. Ano ba gawin mo? Hindi ka kainin ko. Mahanda. Ganun ba? O tatayo ka at pagtatanggol mo yung pananampalataya mo. Sabihin mo, hindi tama yan. Pag ginawa mo yun, asahan mo, sasapukin ka ng nanay mo, o kaya ng tatay mo, magagalit sa'yo. Yun yung sinasabi ng Panginoon mo. Kung ikaw bilang born again, magiging matapang ka para sa iyong pananampalataya, at para sa iyong Panginoon magsasalita ka, expect mo may conflict. Yun yung sinasabi ng Panginoon. At huwag mong iwasan yun. Harapin mo. Ano ba, meron kang isang mahal sa buhay na nag-decide to come out as a homosexual. Anong gagawin mo kung born again ka? Okay lang yan. Mahalin natin lahat. May ba sinasabi ng Panginoon? Hindi. Dapat manindigan ka para sa katotohanan. Dapat ituro mo kung ano sinasabi ng Biblia. Pero asahan mo, pag ginawa mo yun, may conflict. Ano kung may conflict? Ano gagawin mo? The Lord is expecting that the Christian will value Him more than his family. Yun yung sinasabi ng Panginoon sa passage. Ina-expect ng Panginoong Jesus, ang Christian, tatayo at magsasalita para sa kanyang Panginoon, hindi para sa kanyang pamilya. Magsasalita siya ng katotohanan, kahit na alam niya na yung katotohanan na yun will become offensive to his family. Yun yung sinabing taba. Kaya hindi totoo at mali. Yung Kristiyano, hindi ako magsasalita, I will disengage para walang conflict. Hindi. Pagka ganun, you're being a coward as a Christian. Dapat manindigan ka. Sabihin, mali yan. Hindi yan tinuturo ng Biblia. Ayaw ng Diyos yan. Magiging masaya ba yung mga kasama mo sa mamamahan mo sa pamilya mo na maririnig yung sasabihin mo? Hindi sila magiging masaya. Magagalit sila. Matitisod sila. They will hate us according to the Lord. At alam din ng Panginoon na magano'n na magiging response nila. Sabi ng Panginoon sa Matthew 13:57. At natisod sila sa Kanya. Tinutukoy niya yung mga kasama niya sa pamilya, mga kapatid niya. Natisod sila kay Jesus. At dinagdagan niya, ngunit sinabi sa kanila ni Jesus, ang isang propeta ay hindi nawawalan ng karangalan maliban sa kanyang sariling bayan at sambahayan. Ano point ng Panginoon? Okay ka sa labas. Ginagalang ka, nirespeto ka dahil sa iyong pananampalataya. Pero pag nasa loob ka ng pamilya mo, walang honor. They will hate you.
Ang tingin nila sa'yo, kaaway ka. Ang tingin nila sa'yo, masama ka. Ang tingin nila sa'yo, kontrabida ka. The Lord Himself, tandaan natin ito, ang Panginoong Jesucristo mismo, kinamuhian ng kanyang mga kapatid na lalaki at babae bago yung iba sa kanila naging born again. Kinamuhian muna siya. Isinusuka siya. Dahil sa kanyang buhay, dahil sa kanyang pananampalataya. So kung ito'y nangyari sa Panginoon, expect din natin the same treatment from the unbelieving loved ones in our families. Pangalawa, hindi lang mag-aanyaya ng conflict yung pananampalataya ng disciple, but the disciple's faith will always prioritize his Lord. Kung may conflict, sino pipiliin ng Christian? Yung hindi ma-offend yung pamilya dahil mahal niya, o yung Panginoon na nagligtas sa kanya? Sabi, pipiliin ng Kristiyano o ng born again yung kanyang Panginoon. He will prioritize always his Lord. If the conflict will arise because of the Christian deciding to stand up for his faith, anong gagawin niya? Iko-compromise niya ba yung kanyang pananampalataya? Hindi na, sige na. Binabawi ko na yung sinabi ko. Para wala na lang tayong away. O mananatili siyang matibay sa kanyang mga pagtindig sa salita ng Diyos dahil ginagawa niya ito hindi para sa kanyang sarili, kundi ginagawa niya para sa Panginoon. The Lord is expecting us to always choose Him first. Choose Him first. In other words, the Christian must choose the Lord over his family. Look at verse 37. Ang ating passage. Ito, hindi ko po in-invento ito, ha? Basahin po ninyo. Ano sabi dyan? Ang umiibig sa ama o sa ina ng higit kaysa sa akin, ano sabi ng Panginoon, ay hindi karapat-dapat sa akin. At ang umiibig sa anak na lalaki o anak na babae nang higit kaysa sa akin ay, ano sabi ng Panginoon, hindi karapat-dapat sa akin. Now, yung iba sasabihin, bakit naman napaka-yabang ng Panginoon ng kanyang sinabi itong mga salitang ito? Parang siya na lang ang importante. Parang siya lang ang tama. Ngayon, kung ang Panginoon sinabi niya ito dahil tao lang siya, may yabang nga. Seated nga. Pero ang Panginoon ba'y tao lang? Hindi. Ang Panginoon ay Diyos. Si Jesus ay Diyos. Siya anak ng Diyos. At anong ginawa ng anak ng Diyos na ito? Si Jesucristo na anak ng Diyos, ibinigay niya ang lahat. Iniwanan niya ang kaluwalhatian ng langit at siya'y nagkatawang tao para mabuhay ng walang kasalanan. Para pasanin ang ating kasalanan, pagbayaran ito sa krus, paghirapan ang parusa na dapat sa atin, siya'y namatay, siya'y muling nabuhay, para bigyan tayo ng katubusan, at dahil sa kanyang muling pagkabuhay, pwede tayong angkunin ng Diyos sa kanyang sariling pamilya. Si Jesus. Pagmamayari tayo ni Jesus, binili tayo ng halaga, ng mamahaling halaga dahil ang pinambayad ng Panginoon sa atin kanyang sariling dugo. He owns us. Therefore, if the Lord Jesus Christ owns us, He deserves our full allegiance. Kung tayo ay pagmamayari ng Panginoon dahil iligtas niya tayo, He gave up everything so that He can give us everything, He deserves our full allegiance. Dapat siyang pipiliin natin ng higit kaysa sa ibang bagay. Ang Panginoong Jesucristo na sa kanyang lahat ng karapatan para sabihin ng mga salitang ito. At dahil sinabi ng Panginoon ng mga ito, dapat mas bigyan natin siya ng higit na pagpapahalaga kaysa sa ating pamilya. Dahil sinabi ng Panginoon, kung hindi natin siya bibigyan ng higit na pagpapahalaga kaysa sa ating pamilya, hindi tayo karapat-dapat para sa Kanya. It's another way of saying, kung hindi mo ipaprioritize ang iyong Panginoon higit sa iyong pamilya, kailanman hindi ka pwedeng mag-angkin na Christian ka. Ganun kasi seryoso yun.
Kaya po, hindi po madaling maging Christian. Hindi. Masarap lang marinig na Christian ako. Pero marami po kayong sasakripisyo para sa Panginoon pag naging Christian kayo. Pero yung mga totoong Christian lang ang makakapagsakripisyo ng lahat, kahit ang kanyang pamilya, para sa kanyang Panginoon. If we will always choose our family over our Lord, then we cannot claim to be real Christians. Pangalawang major point natin, if we love our Lord, we will value Him more than our lives. So, mag-escalate. Kung talagang mahal natin ang Panginoon, mas papahalagahan natin siya higit sa ating pamilya. Tapos in-elevate pa niya. Tinaas niya pa yung level. Sabi niya, kung mahal mo ang Panginoon, mas papahalagahan mo siya kaysa sa buhay mo. So the Lord Jesus did not come only to challenge our love for our families. He also came to challenge even our love for our own lives. Maaaring isipin natin, ang pamilya ang pinakamatinding labanan. Sa pamilya ang pinakamatinding labanan. Para sa ating pananampalataya sa Panginoon, nandun yung pinakamatinding conflict. Nandun yung laging may struggle. Pero ang totoo, pag tayo po'y nanahimik at dumistansya sa ating pamilya para lang maiwasan yung conflict sa ating mga mahal sa buhay, natatalo tayo sa pinakatotoong labanan, yung labanan natin sa ating sarili. When we compromise our faith for the sake of our family and our own selfish agenda, hinahayaan natin yung pride at lahat ng mga kasalanan kasama nito na manaig sa atin. Hindi yung pag-ibig ng Panginoon, hindi yung bunga ng Espiritu. Hindi yung pride at ang iba pang mga kasalanan kakambal nito ang nananalo. Kung gusto po nating manalo sa labanan para sa Panginoon at para sa ating pananampalataya, sa ating pamilya, una, kailangan muna tayong manalo sa labanan sa loob natin. Laban sa ating mga sarili. Paano natin gagawin ito? Dalawang bagay. Una, the disciple must be willing to suffer for his Lord. Ang isang Kristiyano, dapat handa siyang magdusa para sa kanyang Panginoon. Verse 38 ng ating passage, ano sabi diyan? At ang hindi nagpapasa ng kanyang krus at sumusunod sa akin na hindi karapat-dapat sa akin. Ang isang Kristiyano, hindi po siya pwedeng mabuhay sa mundo na ito na iba sa paraan ng pamumuhay ni Jesus. Paano ba nabuhay si Jesus sa mundo? Nabuhay ba ang Panginoon ng mayaman siya? Ano sabi ng Panginoon? Mahiga nga ng ulo, wala ako eh. Buti pa nga yung mga asong gubat, meron silang nahihigaan, meron silang kuweba. Pero wala siya sariling bahay. Paano kumakain at natutulog ang Panginoon? Paano nakita ng hospitality ng mga disciples? Yung mga nagiging Christian, pini-welcome sila sa bahay nila, pinapakain sila, pinapatulog sila. Ganon sila nag-survive. Hindi nabuhay ang Panginoon ng maliwasa. Hindi nabuhay ang Panginoon ng mayaman. Nabuhay ang Panginoon ng mahirap. Nabuhay siya ng naghihirap. Nagdurusa. Hanggang sa huling hininga ng Panginoong Jesucristo sa ibabaw ng mundo, naghirap siya. Yan. Kung ang Panginoong Jesucristo, ganito yung kanyang lifestyle o siya'y nabuhay sa mundo, dapat ganun din yung lifestyle ng Christian. Kaya makakapakinig kayo ng mga pastor na nagsasabi, dapat ang mga Christian mayaman. Dapat ang mga Christian walang sakit. Dapat ang mga Christian, kahit namatay, mabubuhay. Kasi lumalingan yun dahil hindi ganun ang tinuro ni Jesus. Hindi ganun nabuhay si Jesus. Kung paano nabuhay si Jesus, ano tinuro ni Jesus, ganun dapat tayo. We are not, a disciple is not above his master, sabi ng Panginoon. Kung ang master ganito, dapat ganito rin tayo bilang mga disciple, bilang mga alipin. Kung ang Panginoon ay nagdusa sa mundong ito, dapat ang mga Christian magdudusa rin. Ano sabi niya sa 1 Peter chapter 2 verse 21? Sapagkat ukol dito kayo tinawag, sapagkat si Kristo man ay nagdusa, alang-alang sa inyo na kayo'y iniwanan ng halimbawa. Anong halimbawa yun? Halimbawa ng pagdurusa upang sumunod kayo sa kanyang mga yapak.
Both the Christian life and its teachings are counter-worldly. Ano ibig sabihin nun? Lahat ng tinuturo ng Biblia, lahat ng halimbawa ni Jesus, hindi sang-ayon sa mundong ito. Lagi salungat. Kaya ito yung dahilan bakit ang mga tapat na mga born-again Christian inuusig ng mundo. Kasi ayaw ng mga totoong Christian umayon sa mundo. Ano ba sabi ng mundo? Normal lang na mag-inom, maglasing, manigarilyo, umigit na marijuana, magshabu. Normal lang yan. Paminsan-minsan lang naman yan. Dapat ang sasabihin ng Christian, hindi normal yan, mali yan, kasalanan yan. Hindi ko gagawin yan. At huwag mo rin gawin. Salungat. Ito ang direksyon ng mundo, ito yung direksyon ng Christian. The Lord Himself, nakipaglaban sa mga prinsipyo at pinuno ng mundong ito, at anong naging resulta ng lumaban ng Panginoon sa prinsipyo sa mundong ito sa kasalanan kay Satanas? Di ba minaltrato siya at pinatay siya sa krus? So dapat expect din natin yun. Ulitin ko, hindi madaling maging Christian. Pero sasabihin ko sa inyo, ang mga Kristiyano ang pinaka-blessed people in this world. Bakit? Hindi sila yayaman sa mundong ito, pero mamanahin nilang bagong langit at bagong lupa. At yun ay forever. Yung mga unang mananampalataya na tapat sa Panginoon, they refuse to submit to the religion of this world and the worship of Satan. Anong ginawa sa mga Kristiyano? Sinunog ng buhay. Nilagari sa gitna, pinakain sa mga leyon, no, binalot sa balat ng kambing, binilad sa araw. Ano yung nangyari pagka binalot ka sa balat ng kambing at binilad ka sa araw? Laliit yung balat na yun. No? Masasakal ka, mamamatay ka. Dahil ayaw na magpasakop sa religion ng mundong ito, pinatay sila. May mga missionary po, modern missionaries, binigay nila ang kanilang buong buhay para sa ipangaral ng Ebanghelyo. Anong ginawa? Brutal silang pinapatay. Hindi lang sila, kundi mga anak nila, mga asawa nila. Dahil Christian sila. Alam niyo, itong observation ko, no? Hindi pa po tayo umaabot. Ito sa ating lugar, hindi pa po tayo umaabot sa ganung level ng persecution and suffering. Napapatayin tayo dahil Christian tayo. Ang iba sa atin ay binabantaan ng hindi kita ipopromote. Pagka ipinagpatuloy mo yung pagsishare mo ng gospel. Pangungulit mo doon sa mga kasamahan mo na maging Christian din sila. Yun lang ang mga problema natin dito. Pero ano ginagawa ng marami dahil binabantaan ng kanilang promotion? Hindi sila inisal sa kanilang trabaho. Susuko na. Ihinto na. Hindi na magsasalita. Hindi na mangangaral ng Ebanghelyo. Ayaw na magpakilala ang Christian. Iba sa atin ayaw maging hindi tayo hindi tayo nag-enjoy ng luxury and fun. Ano ginagawa naman? Kasi yung mga tropa ko nandun sila sa Enchanted Kingdom pag Sunday. O sa Sunday, usap sila pupunta sa Enchanted Kingdom. Dapat kasama ako doon. Dahil gusto niya rin mag-enjoy sa Enchanted Kingdom, makasin sa Lord's Day. Mga pinong pastor, nasan siya lang? Sa mababayitaan ko sa Enchanted Kingdom. Nag-enjoy sa Space Shuttle. What do we call those professing Christians na ayaw nilang mag-suffer kasi Christian sila? Ayaw nilang mapahiya sa iba kasi Christian sila. Ayaw nilang malaman na iba na born again sila. Anong tawag natin sa kanila? Matatawag ba natin sila ng mga tapat na Christian? Sila may karapat dapat na tawaging alagad ni Jesus? Anong sabi ng Panginoon patungkol sa kanila? Verse 38, ang hindi nagpapasa ng kanyang krus at sumusunod sa akin ay hindi karapat dapat sa akin. Pangalawa, at ulit, the disciple must be willing to give up his life for his Lord. The disciple must be willing to give up his life for his Lord. Kung mas mahal niya ang Panginoon kaysa sa kanyang buhay, handa niya ibigay yung buhay niya para sa kanyang Panginoon.
Kahit may yung pagbibigay ng buhay niya, ibig sabihin mamamatay siya para sa Panginoon. Love for one's own life is often the greatest hindrance to full commitment to Christ. Yung pagmamahal mo sa sarili mo, yun ang unang-unang balakid sa iyong commitment kay Kristo. Yet Jesus calls His disciples to total self-denial. Itanggi mo ang sarili mo, pasalin mo ang iyong krus, magdusa ka. Even to the point of sacrificing your own life sa kamatayan. Look at verse 39. Ang nagsisikap magligtas ng kanyang buhay ay mawawala nito, at ang mawala ng kanyang buhay dahil sa akin ay makakatagpo nito. Ang sikreto pala para makamit natin ang buhay, ibigay natin. Diba ginagawa ng marami? Para humaba ang buhay, ingatan yung buhay. Mahalin yung buhay. Pero sabi ng Panginoon, ang sikreto para makamit mo ang buhay, ibigay mo. Sa Panginoon. Ibigay mo sa Kanya, offer mo sa Kanya. You see, it is not really our love for family that prevents us from choosing the Lord. Hindi naman talaga yung pamilya mo yung dahilan, yung sarili mo. Mas mahal mo yung sarili mo kaysa sa Panginoon. Kaya mas pinipili mo yung sarili mo kaysa sa Panginoon. Naalala niyo yung mayamang lalaki na lumapit sa Panginoon, sabi niya, gusto kong magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ano sabi ng Panginoon sa kanya? Sige, pamigay mo yung lahat ng ari-arian mo kasi mayaman siya, tapos sumunod ka sa akin. Aba, umalis yung lalaki na malungkot. Bakit? Kasi sabi doon, ang kahulugan kasi ng buhay niya, yung kayamanan niya. Hindi niya maibigay, hindi niya maisuko para kay Kristo. Mas mahal niya yun eh. Kaya hindi siya naging Christian. Pwede lang po tayong pumili ng isa. Ang buhay natin o ang Panginoon. Isa lang pipiliin. Ang buhay mo, mamahalin mo, kaysa sa Panginoon, o mamahalin mo ang Panginoon, higit sa buhay. Isa lang po pipiliin, pwede parehas. Our choice, hindi lang po didetermine yung ating buhay ngayon, didetermine din yung ating eternal life. Kasi sabi ng Panginoon, pagka minahal mo yung sarili mo, at ayaw mong ibigay yung buhay mo, hindi ka magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Pero kung gusto mo magkamit ng buhay na walang hanggan, bigay mo yung buhay mo kay Kristo. Kaya kung hanggang ngayon, yakap-yakap mo pa rin yung buhay mo, ayaw mong bigay kay Kristo, dadalhin mo sa impyerno yan. Yung buhay mo. Pero kung susuko mo yung buhay mo sa Panginoon, pabigyan ka niya ng buhay na walang hanggan. Yan ang sinabi niya. For a true Christian, there is no doubting whether we will offer it to the Lord or not. The only choice is to give it to the Lord no matter what. Give it to the Lord no matter what. Gaano ka committed sa Panginoon? Gaano ka committed sa Panginoon? Ikaw, Kristiyano na nakausap kita. How committed are you to your Lord? Many times, nabibigo tayo and we fail miserably dun sa mga test na hindi naman kailangan ibigay ang buhay. Ulitin ko ha. Marami pong mga Christian nag-fail sa test. Doon sa mga test na hindi naman kailangan ibigay yung buhay. Halimbawa, the Lord is asking us one day in a week para sa Lord's Day. May ganun ba yun? Mamamatay ka ba pag binigay mo yung Sunday para sa Panginoon? Mamamatay ka ba? Hindi. Pero anong ginagawa ng marami? A-absent sa Lord's Day. Kasi merong gustong gawin. Mas pinahalagahan yun kaysa sa Panginoon. Mas pinili yun kaysa sa Panginoon. Ano pa? Isang araw lang sa isang linggo, pupunta ka sa church para mag-pray kasama nila. Prayer meeting. Absent. Hindi pupunta. Maraming dahilan. Pinili yung mga dahilan na yun kaysa sa kanyang Panginoon. Mamamatay ka ba pag umattend ka ng prayer meeting every Thursday? Hindi. Pero nagfe-fail yung maraming Christian. Fail. Hindi ka naman mamamatay pag umattend ka. Paano pa pag sinabi ng Panginoon, umattend ka ng prayer meeting doon sa South Korea, sa North Korea, doon ka umattend ng prayer meeting. Mamatay ka talaga pag nahuli ka. Hindi naman inutos ng Panginoon sa atin. Ano pa? The Lord is asking us to faithfully support the needs of the church. Magbigay ka sa church. Anong sinasabi niya sa marami pa may magagastusan yan muna. Ayaw magbigay para sa Panginoon. Next time na lang.
Mamatay ka ba pagka nagbigay ka every Lord's Day para sa gawain ng Panginoon? Hindi. Pero marami nagpa-fail. Can we call ourselves worthy of the Lord pagka ganun ang ginawa natin? Hindi. Hindi mo pwedeng pagyamag na Christian ka pagka ganun ang ginagawa mo. Hindi mo nga may bigay niya. Oras mo, araw mo, para sa Panginoon at sa church niya. Paano kung hingin pa ng Panginoon yung buhay mo? Bibigay mo ba? Paano kung dumating tayo doon sa point na lahat ng Christian inuhuli, pinupugutan ng buhay? Tatayo ka ba? Sasabihin mo, Christian ako. Pipiliin ko ang Panginoon kaysa sa mabuhay ako. Gagawin mo ba? Kaya pupugutan ka ng ulo. Marami ka na nakita ulong, pag-ulong-ulong sa simento dahil pinugutan kasi sinabi nila ng Christian siya. Wala pa tayo doon sa time na yun. Pero marami ng Christian, duwag na. Sumusuko na ayaw na piliin ng Panginoon. Ano sabi ng Panginoon patungkol sa kanila? Ang hindi nagpapasa ng kanyang krus at sumusunod sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Kaya po maraming mga nagsasabing Christian ngayon, pagdating ng Panginoong Jesucristo magugulat. Kaya sasabihin ng Panginoon sa kanila, hindi kita kilala. Lumayo ka. I hope we can use this time to meditate and to search. Hindi ko sanang preach ko kasi lahat tumatama sa akin. Pero sabi ko kanina, we cannot avoid this passage. Tinuro ng Panginoon niya. So lahat tayo magsuri ng mga sarili natin. Magsisimula pa lang tayo din ng isang church na test na agad yung ating commitment. Sa mga simpleng bagay. Prayer meeting, Lord's Day. Nagpe-fail agad tayo. Paano pa pagka dumating yung matitinding pagsubok? Baka mawala na tayo parang bulat. At sabihin natin, hindi na ako Christian, ayoko na umatin sa church na yan. Pero ang consequence nun, impyerno. Nangalain tayo. Panginoon, napaka soul-searching nito mga katotohanan nito. And sometimes natutokso kami huwag ito pag-usapan. Kasi talagang tinatama ng aming mga soft spots sa puso namin. Napapahiya kami. Pero ito yung magandang klase ng pagpapahiya kami naman kasi pinapakita mo sa amin yung gusto mong mangyari. Pinapakita mo sa amin yung totoong dapat na makita, ma-expect ng isang Christian. Yung mga naging born again. And it's not easy to become a Christian. Kasi ang nire-require mo sa amin is full commitment. At pipiliin ka namin ng higit kaysa sa aming sariling pamilya, pipiliin ka namin ng higit kaysa sa aming sariling buhay. Because you are far more important than all of this. Because you are our Savior, you are our Lord, you are our King. Sana maging worthy kami. Sana pag dumating ka, Panginoon, marinig namin sa iyo pag nakaharap ka namin. Ikaw ay isang tapat at magruting alagad. Pumasok ka at mag-enjoy ka sa aking piling. At sana hindi namin marinig yung hindi kita kilala. Lumayo ka sa akin. Gumagawa ka ng masama. Ito po aming dalangin sa Panginoon ni Jesus. Amen. Tayo pong lahat ay tumayo para po sa ating